Delikado din di magkaiusap buwang din. So kung dili ta magkahiusa, Mga buang. so salamat kayo sa Ginoo tungod kay nagkahiusa ta. Adili. Bisan ang uban sa ato Alam na. so dalaygon kayo ang Ginoo sa kini ka okasyon nga dili nato dapat palampason. Naagani dinhi ang ako ang mga kababata gikan dito sa Monteduhali sa San Isidro, Davao del Norte. Ni anhilang gyud sila aron nga muduyog sa kalipay sa amo ang igsuon nga nahimo pud na pastor. Dungog namo ni nga nahimo nga pastor taga kuan ni sila taga Kimataan. Kanang Kimataan sa una ang ako ang papa nag pioneering work din lisod pud ng dalana mas lisod pas pamian. Unya amo nang ginabakta 17 kilometers from Sibuli to Kimataan. Ginabaktas na namo every time nga mo bisita mi sa ilaha magbaktas mi. Unya sa dili pa mi papamahawon mo ingon tong amahan ani nga Jim sumbagay sa among Rudy. Roy. Lagi ni mga sekretos. Putos kay primero wa pa may glove. So nianhi sila dinhi o usa ni ka reunion para sa amoa. Nalipay ko tungod kay ako silang gikahimamat. Ang pamilya Hamonel, pamilya nasab nako. Si Boy kauban mi ni Saka og Bukid. Dili mangita og unggoy. Dito mi sa Patil. Nasa mo ang pagkabatan-on ni atong panahon na wala pa mi nailhan nga mga pastor naningkamot nami nga makatukod og simbahan unahan sa Kimataan kanang gitawag og Patil. Og nag-ampo gyud ko nga sa pagbalik-balik namo dito makakita og asawa si Brother Boy. Pero hangtod karon wa gyud napilian, grabe ka pilian, no? Wa pa gyud siguro mahimugso ang babae nga Ay na matiguang na siya ana. Mahimugso. So dako gyud ang ako ang kalipay, nalipay ko nga niya mo. O akong gipaabot nga kaninyo ang mga pangumusta gikan sa ato ang konbensyon. Ang kining Pamian Church bilong kita sa Convention in Visayas and Mindanao of Southern Baptist Churches. Mauna siya ang nag-umbrella sa atoa nga adunay mokabat sa 3,000 ka mga kasimbahanan. O kanang 3,000 ka kasimbahanan nabahin na siya sa 15 regions o nabahin sa 53 associations. O ang Bethel diin kamo nasakop isa ni siya ka association nga adunay pila ka 29 ka mga kasimbahanan. Si Pastor Grafil, si Dodong, Pastor Dodong ang moderator, no? Siya ang moderador, siya ang in charge diri sa 29 ka kasimbahanan sa ato ang Bethel Association. O sa kinatibuk-an ako ang executive director sa ato ang convention. Mauna nga nagalibot kining inyohang alagad, nagabisita sa mga nagkalain-lain nga mga regions, nagkalain-lain nga mga associations, nagkalain-lain nga mga churches aron ipaabot nganhi sa ato ang mga kalambuan, ang mga kauswagan sa ato ang konbensyon, ang ato ang programa makaabot dinhi sa ato og labaw sa tanan makaabot dinhi ang matahong nga plano sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Mga igsuon, ang mensahe, ang sentro sa pulong sa Ginoo nga ato ang pamalandungan alang sa sa ulog nato sa pagpasalamat o sa foundation anniversary. Doon na tayo duha ka occasion karon
ang foundation anniversary o ang Thanksgiving. Doon na po kita'y child dedication karon, no? Paghalad o bata. So, ang ato ang sentro, ang sikreto sa maayo nga kinabuhi ni ining katapusan nga panahon. Moingon kita og katapusan nga panahon tungod kay ang mga scientists sa ilahang nga mga pagpakisusi, sa ilahang nga mga pagtuon base sa ilahang mga data of information, niingon sila nga ang pinakataas nga abuton sa kalibutan is only 5 years na lang. Kana tungod sa kainit na, tungod sa pagkaguba sa ato ang ozone layer, naguba na ang ato ang ozone layer, wala na musala ang ato apod nga environment, ang ato ang kinaiyahan giguba, tumba ang mga kahoy nga maoy nag-preserve sa tubig, nag-conserve sa tubig, gipang-bulldoze ang mga bukid, ug maoy hinungdan nga kun muulan, kusog kayo nga ulan, kun mohangin kusog kayo, tungod kay giguba ang ato ang kinaiyahan nga nagpugong sa ato ang nature, nagprotection sa ato ang nature. And based on studies sa mga scientists, mga eksperto, nga ang pinakataas nga abuton sa tuig sa ato ang kalibutan nga gipuy-an karon is only 5 years. Og nagtuo ko nga kung dili mahunong ang gira sa Ukraine o sa Russia, si President Putin ang iyang tudlo naa na dito sa switch sa push button, no? Nga maoy mo pabuto sa mga atomic, mga nuclear weapon nga ilahang gimugna. So kung mapindot na ni Putin o niya naka-aim na ron dito sa Amerika, muagi yun na diri sa Pilipinas. So, in just twinkling of an eye, pwedeng matapos ang ato ang kalibutan. And if you read 1 Thessalonians chapter 5, nagahisgot man dinhi sa daghang mga butang, but if you read 1 Thessalonians chapter 5, nagahisgot kini mahitungod sa pagpangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Nagahisgot kini sa mga panghitabo about last days. And we are now experiencing sa gitawag og last days, mga signs of Christ coming. Ato ana nga na-experience. Ni atong bago ang COVID-19, gibisita ang ato ang rehiyon sa sunod-sunod nga bagyo. Pagkatapos sa kusog nga bagyo, sa bagyong Pablo, bagyong Yolanda, ug uban pang mga bagyo, nisunod na pod ang linog nga niguba sa mga gambalay dito sa Davao del Sur, pati na ang ato ang convention center, ang ato ang Mount Carmel. Hangtod karon wala pa nakabarog ang iyahang mga gambalay tungod kay giguba sa kusog nga linog. Wala pa naka-recover ang Pilipinas sa kusog nga linog, niabot na pod si COVID-19 ug daghan nga mga nangamatay. Isa ko sa hapit namatay sa COVID-19. I was positive, COVID positive. O nag-isolate ko dito sa opisina for 16 days. Usa ko gikuha sa local government sa Davao City. Gibalhin ko sa facility. Ang ubang tungod kay wala na kaya nila na kabsan o gininhawa. For 16 days,
nag-struggle ko nga nakigugno sa kamatayon nga ako lang isa. Walay makabisita sa ako adito sa kwarto nga ako ang nahimutangan. Ang ako ang kininhawa, tama na lang diri sa dughan. Tungod kay kanang ginamonitor ang ako ang oximeter, ang ako ang oxygen level ni baba na pag-ayo. Kinahanglan na gyud ko og matauran og oxygen. Ang ako ang friend, she was a nurse. Siya ang kanunay nagtawag sa ako ang naghatag instruction unsa ang ako ang himuon without my knowing nga siya na usab positibo sa COVID-19. Ni atong September 10, gikuhaan siya og kinabuhi sa Ginoo. Samtang dito ko nakigbugno sa kamatayon. Dunay daghan nga mga pastors. Sa ato ang convention, dunay 7 ka pastors nga namatay tungod sa COVID. Siguro sa uban nga mga lugar, dili lang mga pastor, mga ordinaryo, mga membro, kita ni bati ta og kahadlok. Bisan gani karon nagatuo kita nga human sa eleksyon, muboto na sab ang laing nga variant o mauna sa hinungdan nga dili na sabta makakross sa border from one region to another because doon na napoy banta o hulga sa ato ang kinabuhi. Bago ko ni anhi dinhigi, nakadawat ko og message, adunay health alert ang ato ang IETF, ang region, Davao Region, Davao de Oro, padulong diri na ata karon sa level alert level 2. Alert level 2. So we should not be reluctant. Kunya maging kampante. Dapat yun magsuot ta og face mask. Kunya ang ato ang face mask ibutang nato diri lang. Oh, anak. So, adunay dako nga banta. And hello. Okay, check. Okay, salamat. Praise the Lord. Praise. O kini nga mga timailhan nagapakita sa nagadeteriorate nato nga situation. Mubati tag Bagulba, mubati tag Kabalaka. Siguro uban sa inyo ha adunay mga balakian. Uban sa inyo ha adunay maintenance. Ako na ako'y staff, ang ilahang obligasyon dili lang ang pag-prepare sa ato ang multimedia, dili lang ang pag-remind sa ako ang mga schedules. Ang ilahang ginabantayan kung unsa kadaghan ang ako ang makaon o ang schedule sa ako ang tambal tungod kay isang katutak ang tambal nga ako ang ginadala tungod sa health condition. So, our situation is deteriorating. Pero unsa man ang sikreto? Nga bisan niini nga sitwasyon sa ato ang kinabuhi, mahimo gihapon ma-experience gihapon nato ang maayo. And you know, Apostle Paul adunay mga instructions. Ang Bible adunay mga instructions that we should not focus on the problem, we should not focus on the sickness, we should not focus on financial difficulties, but we have to clothe this instruction
instruction nga gihatag kanato ni Apostle Paul aron makaangkon kita og maayo nga kinabuhi. And the Bible says in verse 16, sa chapter 5 verse 16 ingon siya, rejoice always. Rejoice always. That's the first thing nga iyahang gitudlo sa atoa. Unsa man ang sikreto sa pagkalipay? Unsa man di ay ang kalipay? Ngano man nga si Apostle Paul dili lang sa Thessalonians, misulti pa gyud siya dito sa Philippians, ingon siya dito, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Nakahibalo ka kita unsa ang sitwasyon ni Apostle Paul sa diha nga iyahang gisulat kana nga pulong. Gisulat na niya ngadto sa mga Kristohanon nga naa sa gawas, samtang naa siya sa kulungan. Dito siya sa kulungan, dili siya makatindog tungod kay gibartolina siya. Ang iyahang kamot gikadinahan kauban sa tapad nga gwardiya, ang iyahang tuo nga kamot ug ang iyahang walang kamot gikadinahan sa isa ka gwardiya. Ug ang iyahang tiil gikadina ngadto sa loob. Ug ang iyahang gilingkuran bato. Ug sa ibabaw niya bato, dili siya walay comfort sa iyahang nahimutangan. Every 2 hours mag-change og gwardiya. So doon na siya panahon nga makashare sa gospel every 2 hours. Adunay maluwas. Amen. Every 2 hours, adunay mga sundalo, adunay mga gwardiya nga makaangkon sa kaluwasan, samtang si Apostol Pablo dito sa bilangguan. Ug samtang siya dito sa bilangguan, dili niya ma-determine kung makagawas pa ba siya o dili. Wala siya makahibalo, wala siya kanang gitawag og lawyer nga mo depensa sa iyaha. Pero mintras dito siya ni atong maong sitwasyon, naghimo siya og sulat ngadto sa mga naa sa gawas nga mga Kristohanon. Ingon siya, rejoice in the Lord. Again I say, rejoice. And repeatedly, he mentioned it to the Thessalonian Christians. Ingon siya, rejoice always. Pagkalipay kamo. Rejoice in the Lord. Not in the circumstances. Because if we focus our eyes to the circumstances, our joy will be lost. Mawala ang ato ang kalipay. Kung mutanaw kas karsada, mawala ang joy sa pagpasalamat sa Ginoo karong adlaw. Amen. Kung mutanaw kas panahon nga ulan, mawala ang imuhang kalipay. Pero sa ato ang celebration, sa ato ang kinabuhi, we are encouraged, gitudloan kita, gidasig kita sa pagkalipay, tungod kay ang pagkalipay usa ni siya ka desisyon. It's a choice. Desisyon sa kinabuhi. Bisan pa og daghan kag problema or wala man kay problema, siguro bisan pa og daghan kag kwarta, na kay gwapong sakyanan, na kay dako nga balay, buutan imong mga anak. If you choose not to be happy, then you will not be happy. Amen? Kung piliyon nimo nga dili ka magmalipayon, dili jud ka magmalipayon. Ang pagkalipay usa ka desisyon. Apostle Paul, in direct way, saying, diingon siya nga, pagkalipay ka mo or paghimo mo og desisyon sa inyong kinabuhi nga magmalipayon. Dunay saying nga we cannot give the things which we do not have. Dili ta makahatag sa butang nga wala sa atoa. Dili si Apostol Pablo makaingon nga pagkalipay ka mo kun diha sa iyahang kasing-kasing walay kalipay. Amen. Naka-encourage siya, nakaingon siya nga pagkalipay ka mo tungod kay dinha sa iyang kasing-kasing nag-umapaw ang kalipay. Asa man gikuha niya ang iyang kalipay? Ang iyang kalipay gikuha niya dili dinha sa temporary success,
dili diha sa material nga mga butang, gikuha niya ang iyang kalipay dinha sa Ginoo. Iyang gikuha ang iyang kalipay dinha sa Ginoo. Praise the Lord. Okay, salamat kaayo. No? Ang kalipay ni Apostol Paul, kay kung imong tan-awon ang sitwasyon, ang kondisyon, Apostle Paul has no reason to be happy. Kanang kuan ka gi kulong ka. Katulang eleksyon, wala midaog ang imuhang kandidato nga gisuportaran. Di ba? Nawala ang imuhang kalipay. No? Pero si Apostle Paul, more than ato ang iyang experience, dili lang nga wala siya pabori sa panahon. Ang iyang sitwasyon, dili siya makalingkod nga og tarong, dili siya makatindog, dili siya makalakaw, kadina siya sa duha ka gwardiya. Bisan magsulat siya sa iyang sulat, kinahanglan pa nga mukuyog pa ang kamot sa gwardiya. And that's how uncomfortable ang life ni Apostle Paul. Pero sa diha nga nakadawat siya og mga news nga ang mga Kristohanon nangaluya sa ilahang pagpangalagad. Ang mga Kristohanon nasubo, nisulat siya og iyang gipahibalo. Ingon siya, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Nakahibalo si Apostle Paul nga dinha sa pagkalipay, makahatag og kaayuhan sa ato ang panglawas. Mao na nga smile is a medicine. Kanang smile therapy, pastor ba? Oh, mao na sikreto nga dili ka mo dali og katigulang imuhang itsura. Kanang smile therapy. Ha? Smile always. Ha? Kanang kung malipayon man ka, mulihok mo function, mo exercise ang mga cells and tissues sa imuhang body, no? So mabuhi ang mga cells and tissues kung mag-smile ka. Pero kung magsubo ka, dunay mga cells and tissues nga malawos. O na nga, for health reason, ang ato ang mga igsoon nga Seventh-day Adventist, advance sila may tungod sa health. No? Mubasa ka sa ilahang mga write-up, sa ilahang mga books about sa health na adito, apil na ang pag-smile, ilahan na ng gitudlo dito. Amen? So, anong dili man ta mag-smile? O, smiley ang imuhang katapad. Mura man og pinahilaw ng smile. Mura ba og kita lang taon niya, brad. O niya lang ka. So, smile. Mauna siya ang nagdala og kanang kaayuhan, maghatag og kaayuhan sa ato ang naabitaw toy kuan ba? Kanang nagpa-check up sila laboratory. Karon ang isa nagsakit cancer, tumor, cancer. Ang isa migraine. Lahi ng migraine ug ang tumor. Kanang cancer patay gyud ka ana. Kanang migraine ikatulog lang na nimo, maulian ka ana. Tulog lang, inom og kape. Mao ra nay tambal. Pero parehas ra nagsintoma. Sakit kayo ang ulo. Parehas ra. Nagkamali mang doktor. Nakambyo man ang resulta. Ang migraine to ana sa tumor. O ang nagtumor to ana sa perting lipaya sa naay tumor, na sakit. Nasubo ang katong migraine. Tulog ka adlaw patay. Migraine lang ang sakit na matay. Pero tungod kay malipayon tong dunay ka sakit nga tumor, naulian. Manay power sa kanang kalipay. Ha? Mo na nga si akong lolo, ingon siya, gusto ko happy ka.
God wants us to be happy. Amen? Apostle Paul teaches us to be happy. Nagatudlo siya nga magmalipayon. Tungod kay ang kalipay sa isa ka tawo makahatag ni og daghan og dagko kayo nga kaayuhan. Nagapakita kini kung unsa ang estado sa iyang kinabuhi within. No? Makita din ha ang imuhang tinuod nga kalinaw. Kung ang isa ka tawo nga malipayon, nagpasabot nga aduna siya kalinaw sa iyang nga kasing-kasing. Ang tinuod nga kalinaw dili nato makaplagan in the absence of war. Makita nato ang mga Ukrainian samtang galupad ang mga bala gikan sa Russia, nangabungkag ang ilahang mga building. Ang mga Kristohanon dito sa ilalom, dito sa tunnel, nagasimba sila, nagdaig sila sa Ginoo. Wala sila nawad-an og paglaom. Nganuman, doon na sila'y kalinaw sa ilahang kasing-kasing. Doon na sila'y kalipay diha sa ilahang kasing-kasing. Tungod kay ang ilahang kalipay, ang ilahang kalinaw, naa dinha sa kang Ginoong Jesus. Aduna kita'y kalipay tungod kay nakaangkon kita og relasyon dinha kang Ginoong Jesus. No? The Bible says, what profit of a man if he gains the whole world? Maimo man ang tibuok kalibutan, maimo man ang tanang mga maayong butang dinhi sa kalibutan, but if you lost your soul, walay pulos ning mga butanga. So ang importante nga doon na kita'y relasyon dinha sa Ginoo. Nga madawat nato si Ginoong Hesukristo ingon nga ato ang bugtong o personal nga manluluwas. Ang kalipay nato tungod kay si Ginoong Hesukristo ni anhi dinhi sa kalibutan. Siguro doon na tayo kasubo tungod kay nakasala ang tao. Ang Biblia nagsulti nakasala ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang hinungdan nga adunay balatian. Mao na hinungdan nga nawad-an kita og kaalam. Mao na hinungdan nga naidaghan kayong mga problema nga nag-abot sa ato ang kinabuhi. But the Bible says, si Ginoong Hesukristo ni anhi aron makaangkon kita og kinabuhi nga madagayaon. Og niingon si Ginoong Hesukristo, but as many as receive Him, to them give He power to become children of God. Ingon siya, katong mga nidawat kaniya, kinsa man ni siya, kang Ginoong Hesukristo, gihimo niyang mga anak. Sumahimo kitang anak sa Ginoo kung ato ang dawaton si Ginoong Hesus. Kung makaangkon kita og personal nga relasyon kang Ginoong Hesukristo. Kung ato siyang dawaton, kung ato siyang pasudlon dinhi sa ato ang kasing-kasing. Pinaagi sa ato ang pagtuo. Ang Biblia nagasulti, ako silang hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Hatagan ako silang kinabuhi nga madagayaon. Katong tanan nga nagatuo, katong tanan nga nakaangkon kang Ginoong Hesukristo, ang kinabuhi nga madagayaon because we have that confidence. Doon na kita'y kasiguruan nga bisan pag-unsay mga problema nga ato ang maagian kauban nato ang Ginoo. Not only He is with us, Emmanuel, He is in us. Si Ginoong Hesukristo. Ang Emmanuel, God is with us. But not only that, Jesus Christ is with us. That is the greatest thing. Usa ka dako nga butang ato ang naangkon. Dili lang kauban nato ang Ginoo. Ang Ginoo nagpuyo pagyud dinhi sa atoa. And the Bible says, if God is with us, who can be against us? And the Bible says, there is no weapon formed against us that would prosper. Why? Because God is in us. Ang Ginoo kauban nato. So unsa man ang mga problema, unsa man ang mga balatian, unsa man ang ato ang sitwasyon, unsa man ang mga istorya nga ato ang madunggan, we have peace in our heart, we have joy because Jesus Christ is in us. Amen. Mga igsoon, ang amo ang giwali mao si Ginoong Hesukristo. Kay si Ginoong Hesukristo maoy mo anhi pag-usap. Siya ang mubalik
siya ang mukuha sa atoa. Parehas ni John the Baptist. Iyahang gitudlo ang iyahang mga disciple. In shall look to the Lamb of God. Look to the Lamb of God. Kita pod nga mga pastors, kita nga mga Christians, ato ang i-guide ang mga tao sa pagtanaw ngadto kang Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo lamang mao'y makahatag og kalipay, makahatag kalinaw, makahatag og kaluwasan kanato. And that is the very reason for us to celebrate today. Second thing nga dapat nato ikinabuhi mao ang dinha sa verse 17. Pag-ampo kamo sa walay paghunong. Ingon siya sa primero, paglipay kamo sa kanunay. Rejoice in the Lord. Connected ni siya. Kay kung wala kay kalipay, dili ka makaampo. Amen? No? Kung puno kas kabalaka, puno kas kasuko, puno kas kasina, puno kas kahadlok, dili ka makaampo. So ang sunod nga instruction ni Apostle Paul is pray. Pray. Pray without ceasing. Wala ni nagpasabot nga kanunay lang ta diring mangluhod, magpiyong sa ato ang mga mata sa pagampo. Dili na siya mao ang point. Ang kanang gitawag og attitude sa pagkamainampuon. Ang attitude. Kana bang himuon nato nga partner ang Ginoo in every endeavor, in every activity, in every effort nga ato ang ginahimo, kauban nato ang Ginoo. Ilhon nato, i-recognize nato ang iyahang presensya, and we need to talk to Him. Kung nanglaba ka, pwede kang moingon sa Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo, kay gikapoy nako. You can pour out your emotions to Him because God is an emotional God. He understands your feelings. Nasabta niya ang imuhang ginabati. Kung ikaw nasubo ka, kung ikaw naas kahadlok, nasabta na sa Ginoo mo na nga si Apostle Paul nagatudlo sa ato nga mo sangpit kita sa Ginoo, mo tawag kita sa Ginoo. And remember, Jesus Christ gisugdan niya ang iyahang buluhaton o iyahang gipadayon o iyahang gitapos dinha sa mga pag-ampo. Importante kayo para sa iyaha ang pag-ampo. Si Billy Graham, isa sa bantugan nga ebanghelista, gipangutana siya unsa iyahang sikreto sa ministry. Si Rick Warren ang iyahang sikreto sa ministry, ang iyahaman nga libro, Purpose Driven Church, o ang iyahang Purpose Driven Life nga book. No? Ang isa nato kamigo nga Pilipino nga tuan na ron dito pod sa Amerika, nagtukod og dako pod nga simbahan, si Reverend Jerry Lipasana, ang iyang sikreto is discipleship. Pag-develop sa mga membro ang tanan mahimong disciple. Si Billy Graham, ang iyang sikreto, ingon siya tulo lang, prayer, prayer, and prayer. That means we have to immerse our ministry, our lives, our family in prayer. Nganong nahimo mi nga mga pastor, na-mention ni Pastor Rudy kaganina nga akong mga igsoon, mga pastors. Mamatan ako akong mama ug papa nga nag-ampo. Gipandungan mi sa ilahang mga kamot samtang mi natulog. Kanunay silang nag-ampo para sa amuan. Ang pagkamainampuon, maunay pagkamainampuon nila, maunay naghimo sa amoa nga kami usab nahimo pud nga mga alagad sa Ginoo. Kung gusto nimo nga mahimong buotan ang imuhang anak, kung gusto nimo mahimo nimo nga partner, team nimo ang imuhang anak sa ministry, pray for them. Pray for them. Ang anak mintras dito pa siya sa sidapupunan sa iyang inahan,
Ako nang giampuan, Ginoo, nagaampo ko nga kining bataa hatagan nimo buotan nga partner. Wa pa mataw, ang giampo na nako sa iya makaasawa siya buotan. Wa pa siya natawo, ako na siyang gidedicate sa Ginoo. Lord, kining bataa ako ning ihalad sa imuha. Imuha ning gamiton. Kung kini siya makita man lang nimo Ginoo nga magpabadlong, kuhaan na lang ni siya Ginoo. That's my dedication. Kung magpabadlong man ni siya. Ni-graduate ako ang anak sa SPBTS Theology. Iyang inahan kay maestra man, gipugos siya nga magmaestro, nikuha siya education, ni-graduate, duha ka kurso, pagka-pastor o pagka-maestro. Ni-take siya og board exam, take 1, pasar. So, o niya, ingon na iyahang inahan, nak, adto na sa eskwelahan kay makikita sa imuha ang principal. Magpa-ranking ka na dito. Ingon siya, gisundan ta kamang. Kay gusto nimo nga mukuha kog education. Gisundan ta ka kay gusto ka nga magkuha ko og board exam. Pero human na, napasundan ta na ka. Ako na pod ang masunod. Ako ang gusto magpastor ko. Gitubag sa Ginoo ako ang pag-ampo samtang dito pa siya sa tiyan sa iyang inahan. Nagpastor ang ako ang anak karon. Isa nako ka anak, gusto siyang mag-abogado, murag nasubo ko. Pero naingon siya pang magpastor usa ko para nga dunay pastor nga abogado. Oh, praise the Lord. That's power of prayer. For us to have a good community, barangay officials, the secret is prayer. Amen? Prayer. Sa ato ang mga kasimbahanan, sa ato ang mga pastors, ang sikreto prayer. Mao gyud nay sikreto, tanggala ang pag-ampo dinha sa simbahan. Struggling ang imuhang church. Struggle. So kinahanglan ang mga kabataan makakatuna sa pag-ampo. Mga young people mo apil na sa pag-ampo. Dili na siya business sa mga adult ang prayer. Sa prayer meeting i-apil ang mga kabataan, pahatagan na sila memory verse. Paampuan na sila. The Bible says, train up a child in the way they should go. When they grow old, they will not depart from it. Kung dili nato sila triningon sa pag-ampo karon, wala tay manug-ampo ugma. Kung dili nato sila triningon nga muanhi diri sa simbahan, kung dili nato sila triningon kauban nato sa ministry, wala tay kauban ugma lamdag sa pagpangalagad sa Ginoo. Pray. Sa diha nga si Ginoong Hesukristo lang nagaampo. Moadto siya dito sa mingaw nga lugar magampo, magluhod siya. Mubalik siya sa iyang mga disciple, lakaw na pod. Pagkaabot dito magampo na pod. Hangtod ang iyang mga tinun-an nakamatikod sa iyang pagkamainampuon. Niingon ang iyang mga tinun-an magtutudlo, tudloi sabmi sa pagampo. They desired to know, to learn how to pray. Sa ato pa ang pag-ampo, it should be our desire. Parehas na siya sa pagkaon. Kaganina pag adto nako didto, nakita nako nga gituyok-tuyok ang litson. Naa na dayo desire sa ako sa pagkaon. Pero niingon tong ako ang staff, bawal ka anak pastor. Pag-serve ka ganina, pastor, gamay lang kanon ha. Napoy sudan, bawal ka ana. Yung ko tubig na lang ako Gidalaan ko ni pastor og tubig, maura to'y ako
it should be the desire of our hearts. Pareha sa pagkaon. Kana bang murag mamatay ka o di ka kakaon? Ha? Di ba? Kana bang murag magsalimuang na ta og dili ta makaundang ron og alas 12 kay kinahanglan na gyud mga unta. Ingon na ba ang desire ba? Our kanang murag nag-starve gyud ta nga makakaon. Ingon ana unta ang ato ang desire to pray. Pray. Talk to God. He is there. He is always there. When you are sad, talk to Him. When you are happy, talk to Him. When you are in this celebration, talk to God. Sulti pakikistorya sa Ginoo, pray. And third, naa din ha sa verse 18. No? Says, pagpasalamat kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Unsa ganitong una, rejoice always. Ikaduha, pray without ceasing. Ang ikatulo, in everything, give thanks. Wala siya nag-ingon din nga, pasalamat lang ta tungod kay doon na tayo daghang bugas. Pasalamat ta tungod kay daghan ang lubi. What if kung parehas ta ni sa isa ka prophet nga si Habakuk, nga ang kanang higera nga kahoy parehas na sa balanghoy o kuan sa atoa kaning saging, nga kana bang wala kanay malungag nga bugas, mangoy-koy lang kag balanghoy or kamuti na kay malungag, sulbad ang kagutom. Sila pag walay makaon, mo paduol lang na sila sa kahoy nga higera. Katong gigutom si Ginoong Hesukristo, niagi sila dito sa may punuan nga higera, unya wa gyud sila nakita nga bunga, no? Kay expected gyud to nga kanang kahoy nga higera, di gyud na all throughout the year, di gyud na mahutdan og bunga, naa gyud na bunga. Dito sa seminaryo, naami dito'y kulo. Dito sa seminaryo, kanang kahoy ba nga kulo. Isa ka punuan na nga kulo. Og daghan nga mga estudyante sa seminaryo nga na salbar tungod sa kulo. Pagwa na ibugas mo adto dayon sa punuan sa kulo. Pag uli niya na ana siya ay malungag. So, parehas na ang higera. Pero unsa ang giingon ni Habakuk? Ang pulong Habakuk dili desirable nga pangalan. Naabay nagpangalan og bata niya diri nga Habakuk? Ha? Gusto ka imong pangalan Habakuk or manganak ka pangalan ta kag Habakuk na kay biblikal na. May pay Lucifer siguro no. Rago po pa paminahon. Ay mangalan Lucifer. Pero agyapoy nangalan og Lucifer. Pero Habakuk ang buot ipasabot ana is to embrace. Ang pulong nga Habakuk is to embrace. Sa diha nga naay crisis sa Israel. Niingon si Habakuk, bisan pa og dili na mamunga ang kahoy nga higera. Bisan pa og wala nay karne dito sa palengke. Bisan pag wala nay mga karnero dito sa kapatagan, mga baka, magpabilin akong magpasalamat ug magdaig sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Matod pa ni Job, magpasalamat lang bata, makabalo lang bata mo dawat sa maayong mga butang. Sa dili na maayong butang, sama ba kita sa asawa ni Job? Niingon nga, tungluha ang imuhang Dios og pagpakamatay. Diba? Siguro dili lang ang asawa ni Job, doon na siguro uban nga mga Kristohanon, dili lang mahatag ang iyang gusto sa diha nga mag-ampo siya. Kada bang nag-ampo ka nga maayo ang imuhang mahal sa kinabuhi pero namatay gihapon. Ang ako ang papa, matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Ang ako ang papa, kugihan kaayo nga mananom og simbahan. Pero sa diha nga nagkasakit siya,
sa liver cirrhosis. Ingon ang doktor nga ako ang giistorya dito sa Cebu. Ingon siya, ingon dok, mga how long? Ingon siya, dili man gyud ko makasulti o unsa ka dugay. Pero sa ako ang experience, taas ng 3 ka bulan sa imuhang papa. And to make the story short, duha ra gyud ka bulan og tunga gikan sa pagka-diagnose ang ako ang papa gikuha sa Ginoo. But prior to that, nagluhod mi, nagampo, nagkanta mi, gamhanan ka, Ginoo. Nagampo mi, Ginoo. Naghimo kag milagro kaniadto. Nagtuo mi hangtod karon imuhang himuon ang imuhang milagro. Pero pag-abot sa panahon, nabugto ang gininhawa sa ako ang papa. And that was a great question. Lord, kung tinuod nimo kong anak nganong wala man nimo tubaga ang amo ang pag-ampo. Nisulod ko sa ako ang lawak ug wala ko nagkig-istorya kang bisan kinsa. Pag-abot nako nga ang ako ang papa kabaong na. Dili nako madawat. Tungod kay nagtuo ko nga ang ako ang Dios gamhanan, ang ako ang Dios magatubag sa mga pag-ampo. Samtang na malandong ko dito in a small voice. Siguro dili man audible voice nga madunggan nato, in spirit ang Ginoo nagpakig-istorya sa kuha. Niingon siya, gitubag nako ang imuhang pag-ampo. Ang imuhang pag-ampo temporary nga kaayuhan, pero ang tubag nako permanenteng kaayuhan sa imuhang amahan. Kung ako siyang ayuhon physically, mubangon siya, magkasakit na po siya otro, mamatay ra siya gihapon. But he is done. Tapos na ang iyahang misyon. Gitubag nako ang imuhang pag-ampo, dili lang sumala sa imuhang gipangayo. Doon na tayo mga pag-ampo nga dili mo nga ang tubag dili sibo sa ato ang gipangayo. Ug tungod ni ana ma-discourage kita sa pagpangalagad, ma-discourage kita sa pag-ampo, ma-discourage kita sa pagsimba. Another, ang ako ang magulang. The same kind of sickness, liver cirrhosis. Amo ang kinamagulangan, gikuha sab sa Ginoo, pastor. O ang ikatulo, ako na pastor. O nang daghan kayo kog dala nga tambal. Kanunay na akong ginasultian ang ako ang mga staff. Kani sila ni Pastor Dong. Nagkauban mi sa pagpreparar sa ato ang panagtigom sa Mount Carmel. Anytime pwede kong kuhaon sa Ginoo. Moingon sila sa ako, ayaw lang kapilog trabaho. I will have to make use of my time. Dili ko pwedeng mo anhilang diri nga maglingkod. I will have to work ni anhi ko dinhi pagtrabaho. So kung mao ni ang panahon nga kuhaon ko sa Ginoo, thy will be done. God would say to me, "Come, my faithful servant, enter into the joy of your master." Imuhang tan-aw karon lig-on ko, pero luya ako. Tungod kay si Apostol Paul nagkasakit pod. Kadaghan nga panahon, nagampo si Apostol Pablo ang mga masakiton, mga ayo. Daghang mga milagro iyang gihimo. Pero nagkasakit siya and 3 times nagampo siya, gitubag siya sa Ginoo, ingon siya, "My strength is made perfect when you are weak." Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Paul.
Gitubag sa Ginoo ang ako ang pagampo. Og niingon siya sa ako nga diha sa imuhang kaluyahon naa ang ako ang kusog. Mao na nga magpasalamat kita in any circumstances sa ato ang kinabuhi because God has a purpose in it. Palakpakan nato ang Ginoo. Dunay purpose ang Ginoo. Gusto niya nga ligonon ka. Gusto niya nga ma-experience nimo ang iyang power. Gusto niya nga ma-experience sa Ginoo nimo ang iyang pagbalangga sa imuha. Kani adto nga wala ko'y sakit, kining ako ang mga kauban, pabayaran ni sila sa ako, tanawon ra ko nilang magkaon. Pero karon tungod kay doon ako'y sakit, daghan na kayong nagpalangga sa ako. Praise the Lord for that. Nahibaluan ako ang tinuod nako nga friends. Nahibaluan ako ang tinuod nga mga igsoon nako. Tungod kay sa panahon nga naakas kadagaya, daghan kag amigo. Sa panahon nga naakas maayong panglawas, daghan kag barkada. Pero panahon wala kanay kwarta, wala kanay maayong panglawas, ang imuha na lang yung tinuod nga pamilya, ang imuha na lang yung tinuod nga friends, ang maoy muhonong sa imuha. And above all, ang Ginoo maoy ni unong sa ato. God is with us and is in us. But I tell you, akong mga igsuon, akong papa, akong igsuon na diagnose in just a matter of 2.5 months, gikuha sa Ginoo. Ako mag 15 years na. Buhi paghihapon hangtod karon. Palagpakan na to ang Ginoo. Nagtuo gyud ko nga mas mauna pa kanako. In everything give thanks. Pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan nga mga circumstances. For this is the will of God. Mao ni ang kabubuton sa Ginoo sa ato. Ang pangutana, unsa may rason sa imong pagpasalamat sa Ginoo karon? Tungod ba kay dunay mga maayong mga butang na dadawat? What if sa mga problema, dili na ba ta makabalong mo pasalamat sa Ginoo? The Bible says, in everything, give thanks. I will be singing Dakilang Katapatan. And if you know this song, I want you to sing with me as we close this message. And after this song, we will pray para sa pagtapos sa ato ang mensahe. Pasig na naka-open og Bluetooth, paki-off lang ninyo para nga maka-access ta sa Bluetooth. Paki-off lang ang Bluetooth kung dunay gadgets nga naka-open.
Okay,